Ang dami nating mga kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad na. Hinihintay na nga lamang nila natanggapin yung impeachment complaint. Bababa na sila sana nung Webes. Ang dami nila nasa taas. So, if ever, halimbawa, attorney, tinanggap, in the future, no, tinanggap ng Secretary General itong complaint, ito ay tanong din ng iba sa ating mga kababayan, how confident are we na magpo-push through itong impeachment na ito considering na napakarami po ng kongresista na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. How confident are we na ito ay pipirma din aayon din doon sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos? We are very confident. Hindi nyo lang alam, ang dami nating mga kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad na. Hinihintay na nga lamang nila natanggapin yung impeachment complaint. Bababa na sila sana nung Webes. Ang dami nila nasa taas. Tanong ninyo kung saan kami tumambay na opisina. Tanong ninyo kung sino yung mga congressman na nandun sa building noon para suportahan kami. At kapag naipasok ito, naka-session ito, naka-business ito, pagdating sa session nila ng Monday at nai-refer ito sa Committee on Justice, marami nang magbabaliktaran at i-reveal na nila yung sarili nila na suportado nila ang impeachment complaint na ito dahil ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment complaint na ito. Hindi natin maitatanggi na hindi na popular si BBM. Ayaw na ng taong bayan si BBM. Gusto na nilang matanggal si BBM mula sa pagka-presidente. Ngayon, obligasyon ng bawat congressman na sundin ang mandato ng kanilang mga constituents. Hindi nila may iwasan na kapag naramdaman na nila na ang totoong damdamin ng taong bayan ay ipasa at i-process tong impeachment complaint na ito, isa-isa na silang maglalabasan. Ayan mga kababayan, it makes sense po itong sinasabi ni Vice Mayor Attorney Harold Respicio na ito pong mga kongresista ay magbabaliktaran. Yan naman po talaga ang gawi nito pong mga kongresista. Kung sino po ang nakaupo ay doon po ang kanilang kiling. At this time, mga kababayan, aminin man natin sa hindi, limdak president na po itong si Marcos Jr. at wala na po itong silbi para sa kanila. Tandaan nyo po, no ho? Gamitan lang po ito dito. Ginagamit po ng Marcos administration ito pong mga kongresista para maisagawa, maisakatuparan ang kanilang pandarambong pagnanakaw sa gobyerno. At ngayon, itong mga kongresista naman, gagamitin din nila ang popularity ni Marcos Jr. Ang problema kabayan, wala na pong popularity itong si Marcos Jr. at limdak na president na po ito. Napatunayan po ito nung nakaraang 2025 senatorial election. Talo po ng Duterte, ito pong mga manok ng Marcos Jr. At marami po sa lokal, mga congressman at mga gobernador ang natalo, no? Nanalo po ang mga manok ng mga Duterte. Now kabayan, hindi pa po yan ang ating pag-uusapan. Isa lang po yan sa kasama ng ating pag-uusapan ngayon. Sapagkat itong si Marcos Jr., gaano ba talaga kalala ang kanyang sakit? Bago natin umpisahan kabayan, ay ipanood ko muna ito sa inyo. Sapagkat sinasabi ng inyong anti-clear, fake news daw di umano. Ang nagsasabing grabe na itong si Marcos Jr. at naoperahan daw po, matinding operasyon. Sinabi niya, fake news daw ito. Kabayan, panoorin nga natin kung totoo nga ba, papaano nga ba. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon. At kung ano man mapag-uusapan, maaari kong maibigay bukas dahil hindi pa po tapos ang meeting. Isang follow-up lang, ma'am. May mga lumabas din po kasing post online at sa social media over the weekend na nagsasabing ooperahan daw po ang Pangulo related doon sa diverticulitis. So, just to set the record straight, ma'am, and to clarify, ooperahan nga po ba or inoperahan ang Pangulo? Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Ayan mga kababayan, wala daw pong maibibigay na balita itong si Anti-Clear Nino sapagkat itong Pangulo ngayon ay nasa meeting. Kabayan, matatandaan po natin nung nakaraang araw ay nagpalabas po ng video itong si Marcos Jr. upang pasinungalingan ang mga hinala ng iba. At sinabi nga ni Marcos, huwag kayong atat dahil malayo pa ito sa bituka. Malapit nga lang sa lubot.
may natutuwa kasi mga kababayan pag tumawa rin tayo. Natatawa rin sila dahil ang tawa daw natin ay mala kontrabida. Ganito ba gusto niyo? Yan naman gusto ninyong tawa? Yan mga kababayan, at ang isa pa pong good news, si Tatay Digong ay maaari na pong ma-dismiss ang kaso. Yes po, tama po ang inyong narinig mga kababayan. At yan po ngayon ang punong-punong detalye nating pag-uusapan. Pero bago natin talakayin ang buong detalye ng mga ating ipapanood sa inyo ngayon, ano ho? Ako po muna ay magpapasalamat sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share. At yung mga nagpapatapos po ng aking mga video. Hayaan nyo po, pag napatapos nyo po itong aking video hanggang dulo, pag nakarating po kayo doon, may kunti naman po tayong appreciation na ibinibigay sa inyo, mga kababayan. Kaya, pagka gusto mong malaman kung ano yon, iparatingin mo hanggang dulo, patapusin mo itong video ito. Salamat kabayan sa mga nagtatapos po ng video ito. Nakikita ko naman po, kahit akala ninyo hindi ko kayo nakikita ko po ang mga nanonood na tinatapos po ang aking video. Ano ho? Now kabayan, sa mga bago naman po, mga napadaan lang, paminsan-minsan lang bumisita, maraming salamat din po sa inyo at sa mga basher natin. Marami na po ako nakita ang mga basher, maraming salamat din po sa inyo. Ano ho? Kasi po mahalaga po yan na hindi lang po kami rito na mga DDS ang nagbubulahan. Ano ho? At least kahit paano, nakikita rin namin ang inyong mga argumento. Kaya lang, ang problema, wala naman kayong matinong argumento, DDS. Ano yun? Diba? Wala naman masyadong walang laman. Lagyan nyo naman ng laman para naman kaming mga DDS supporters, matrigger din naman kaming sagutin ka. Hindi yung parang pangbangag lang ang comment, no? Naka-comment lang, mima lang, walang ganun, no? Sige, kabayan. Pero salamat pa rin sa'yo. Ngayon, kung naibigan mo, pabalik-balik ka na rin nandito, mag-subscribe ka na. Nang sa ganun, ay lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Punta na po tayo, mga kababayan. At paano po natin pwede, ano ang basehan natin na nasasabi natin kabayan na maaaring ang si BBM ay malala ngayon? Bukod dyan sa sinasabi ng Anticlair na fake news daw po ang mga nagsasabi na naoperahan siya at doon nga daw sa kanyang lubot diverticulitis, no? Ito mga kababayan, tong video ni Attorney Respicio, matatandaan ninyo, di ba, itong impeachment ay hindi nga po nila tinanggap. Yung pala, ang nakapaloob dito kabayan, ay magbabaliktaran at marami pala. Kung mapapansin natin mga kababayan, di ba? Parang wala silang masyadong ipinakita kaagad na mga congressman. Yung pala, andyan lang. Alam nyo naman kasi ang labanan dito sa Marcos administration, ay kailangan mong hindi mo ipakita sa kanila ang mga moves mo. Kumbaga, gagawin mo sila blinder or blind moves, di ba? Ang dapat na galaw dito kasi pagka nakikita nila, anticipated na nila, uunahan na po nila mga kababayan. Katulad nga po nitong ginawa nila na pag-una nila ng pag-file ng impeachment na bugos. Isang fake na impeachment mga kababayan. Now, may mga nag-comment din naman. BMR, alam na pala ito mga kababayan. Mayroon nag-comment dyan mamaya. Alam na pala nila Attorney Congressman Mike Defensor na may mga ganyan kailangan paunahan. Ano ho? Bakit hindi na sila umuna noon? Nagpauna pa sila mag-file. Ang simpleng sagot ko dito mga kababayan, ito hindi ko naman alam kung ito'y talagang kasagutan. Pero para sa akin kabayan, kaya nauna po nag-file ng impeachment yung abogado ni Kokak kasi po wala naman pong laman yun. So madali lang po talagang i-file. Samantalang itong kila Attorney or Congressman Mike Defensor, punong-puno po ito, mali-malita po ang mga ebidensya na kailangan pong hanapin pa po isa-isa yan, i-confile. Siyempre, kailangan po na matinding research dito. Kaya kailangan po ng mahabang araw, mahabang oras kasi nga po, no? Tawag nito, yung kailangan pag nag-file tayo ng impeachment, kumpleto po tayo ng ebidensya para sa ganun, pag ito na po ay natalakay na, makapasok na po ito sa Congress, tiyak po na mai-impeach si Marcos Jr. Paano kung nagmamadali tayo pagkatapos ganun lang din naman palang hausyaw lang din pala, muro-muro or wala po talagang laman, walang ebidensya, katulad nitong ICC mga kababayan na si Tatay Digong nag-aantay na lang madidismiss ang kaso ni Tatay Digong at uuwi na dito sa ating bansa, no? So ngayon mga kababayan, ito yung masimpleng paliwanag ko. Maaari siguro kaya ganun, natagalan ng kampo ni Mike Defensor kasi nga nag-confile pa sila, nag-research pa sila at sinigurado nilang punong-puno
ng ebidensya para ma-impeach si Marcos Jr. I hope na naintindihan mo dun sa nag-comment mga kababayan ha, yung bakit kini-question niya na natagalan daw, nagpauna pa daw sila. Okay, mga kababayan, rekta na po tayo rito kasi ito talaga palagay ko ang inyong gusto mapanood, no mga kababayan, na itong si Tatay Digong ay maaaring ma-dismiss na po at makauwi na ngayong Pebrero, Pebrero sa malamang mga kababayan ay makakauwi itong si Tatay Digong. Ha? Makakauwi ito si Tatay Digong mga kababayan sa February. Kailan ba yun? Okay. Basahin po muna natin itong post. Ayan February 26 ng post ng News 5. Na ito naman po ay natutuwa naman daw ito si Trililing mga kababayan. Sabi niya, ako po ay natutuwa para sa mga pamilya ng mga biktima ng EJK na sa wakas ay matutuloy na rin ang confirmation of charges hearing ni Duterte. Yan, Trillanes mga kababayan. Ngayon lang po ito. Now, sabihin ko sa inyo, kami man pong mga DDS supporters ay natutuwa rin po kami sapagkat dyan pa lang sa confirmation hearing na yan, kung talagang patas, kung talagang sumusunod sa maayos na batas itong ICC, dapat dyan pa lang i-declare na po nilang dismiss ang kasong ito, mga kababayan. Bakit? Mamaya-maya ko sa inyo sasabihin ang dahilan kung bakit kailangan si Tatay Digong ma-dismiss. Okay? Sa February. Tuloy natin. Tuloy na ang pag-pre-trial ni Duterte. Ikinatuwa ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang confirmation ng International Criminal Court ICC na fit o maayos ang pangangatawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap sa pre-trial proceedings. Alam nyo mga kababayan, before anything else, ako ito pasalamat pa rin sa Diyos kasi nga maayos ang pangangatawan ni Tatay Digong. Okay lang yan, sige lang. Ganun talaga ang buhay pero at least maayos pa rin naman ang pangangatawan ni Tatay Digong mga kababayan. Okay? Tuloy na ang mahabang lakbay tungo sa hustisya, sabi ni Trillanes. Itinakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa February 26 para sa kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs. Ayan mga kababayan. So dito, nagbunyi po ang mga dilawan, ang mga adiktos, benedictos, mga kamag-anak ni Father Plabe, na isa rin pong adik na pare, nagbunyi po sila rito mga kababayan. Tandaan po natin, pag galit ka sa mga Duterte, ang tatak mo, kung hindi ka magnanakaw, kriminal, adik, ganyan po yan mga kababayan, o kaya sindikato at mga oligarko. Kasi itong mga taong ito, itong grupong ito, itong mga sektor ng ating lipunan, mga salot, mga MPing terorista, ito yung mga pahirap sa bayan na totoo. Ito naman ang kinalaban ni Tatay Digong. Dahil nga, si Tatay Digong ay bumaba na sa kapangyarihan, kaya malakas na ang loob nitong mga demonyo na ito. Ngayon, mga kababayan, eto na. Paano natin nasabi na malakas ang ugong-ugong na maaaring ma-dismiss at makauwi na si Tatay Digong sa February? Ito po. Ayan mga kababayan, Duterte case dismiss. Palakpakan na natin mga kababayan. Okay. Ito bigyan na natin ng talakayan na natin to bakit dismiss, no? Sabi dito ito nag-post, Aura Break News. Sabi niya rito, no? 7 hours ago. Shocking. News is spreading rapidly about the possibility of the ICC ruling being overturned. Mga kababayan, hindi ko po ito sariling gawa-gawa. Ayan po, balita po yan itong Aura Break News. Aura Break News. Tagasan ba ito? Ito ba yung bading na nagwala dyan sa Makati? Aura. Aura Break News. Aura Brigila yun, Bimar. Ay, magkatunog, baka ito na yun, no? Okay, mga kababayan, marami pa naman mga bading na mga galit kay Tatay Digong, Mayroon pang isang bading na kabayo, galit na galit. Basta mga bading. Pero yung mga guding, love na love si Tatay Digong yan, no? Kasi guding yan, Karamihan kasi sa mga bading yung bad, ay medyo adictos, benedictos din yan. Nagsisingot din ang mga pulburo niyan. Hindi lahat. Wala rin akong pinapangalanan, wag kang atat, ha? Anyway, ito na. Overturned, mga kababayan. Pwedeng mabaliktad. Causing a public uproar. Is there an official document yet?
Oh, may question mark. A tense exchange erupts between opposing viewpoints. The climax is the big questions. Will Duterte return to the Philippines soon? The tension intensifies when Duterte returns home. The answer is awaited. Check the comments below for details. Obo, mga kababayan, kailangan pa talagang puntahan mo yung kanyang comment section. Baba nga tayo ng kunti. Anak ng teting naman, oh. 51 billion in just one district, pulong as Duterte. Ano kaya ito, mga kababayan? Bakit hindi niya naman dito binanggit na itong si Congressman, hindi kaya ito hawak ito ni Marcos din na ano na to, mga kababayan? Kasi ito, kini-question nila si Congressman Pulong, samantalang yan, yung 51 billion na yan, ay sa pagkakaalam natin, ayan o, 2020 to 2022. 3 taon po yan, mga kababayan. 3 taon po yan. Samantalang itong si Sandro Marcos ay hindi isang taon, kundi hindi 3 taon, kundi 1 taon lang, at hindi lang doon sa kanyang first district, kundi sa buong Pilipinas. Mayroon po itong ghost project at defective project. Animal na Marcos the third na to. Pero hindi binanggit nitong ano na to. Oh, kita nyo, mga kababayan, ha. So itong may-ari nito, malamang kakampi ito nito. Hoy, Aura Bading. itong Aura Breaks News. Hindi mo ba ito nakita? O bulag ka rin? O isa ka ring addict? Addictos ka rin? Wala akong tinatago. O wala kasing tinatago. Ayan, wala daw siyang tinatago kasi bulgar nga naman. Ayan, o. Kitang-kita ang mga defective na mga flood control projects ni Ferdinand Marcos III na po ito, mga kababayan. Apo na po ito. Apo na po ito ng magnanakaw. Kaya kung magnanakaw ang lolo, ang apo ay sagot. Yan, mga kababayan. Ayan, no? Pag magbasa ka pa dito sa mga comment section, marami na po dito ang mga andito na po ang mga dilawan, tae, no? Ayan, no, sabi nito, karton daw makakauwi. Ayan, yan yung mga mga addict, mga pang-addict ba na mga comment. Yan, mga kabayan. Ngayon, ito, maliwanag naman po sa sikat ng araw. Bakit natin sinasabi na malaki ang chance ni Tatay Digong na makauwi na, mga kababayan? Bakit natin nasabi? Bakit? Kasi nga po, natatandaan natin noon na ito pong si PRRD or itong ICC ay kamakailan lang nagpalabas po sila ng balita na naghahanap pa po sila ng ebidensya. Naghahanap pa po sila ng mga witness. Samantalang, mga kababayan, kung titingnan natin itong post dito, nitong News 5, ito, January 26, 2026, updated 8:35 p.m., the International Criminal Court, ICC, has found former President Rodrigo Duterte to be fit to take part in pre-trial proceedings in connection with the crimes against humanity charges against him, the Hague-based tribunal said on Monday. In a statement, the ICC said its pre-trial chamber has scheduled to the previously postponed confirmation of charges hearing for Duterte's case on February 23. Ayan na po, mga kababayan. Sa February 23 po, no? Duterte was arrested in March 2025 and surrendered to the ICC in The Hague. Nevertheless, he faced accusations of crimes against humanity over his controversial drug war campaign, which human rights groups estimated to have killed as many as 30,000. Mga kababayan, pasensya na po kayo, may nabasa akong comment section na sinasabi, ayusin ko naman daw sa pagbabasa. Pasintabi na po, ano? Sorry. Excuse me po. Wala po tayong, I have no high education. So, bear with my English, no? My English is very poor.
like my internet signal is very slow and poor. Ayos ba? Ayos. Sintabi, pasensya na ha. But anyway, no, importante naman po, andyan naman, nakikita nyo rin naman, binabasa ko lang, wag nyo na lang intindihin na aking sinasabi, magbasa na lang kayo dyan. Huwag kayong maging tamad. Kung reklamo ka ng reklamo, basahin mo na rin kasi pinapakita ko rin naman eh. Di ba? Anyway, inaway tuloy yung inaway yung nanonood. Hindi kita inaaway. Nagsabi lang ako ng side ko. Okay? I hope na maintindihan mo. Okay, kabayan, balik tayo dun sa topic. 30,000, di ba? Ang sinasabi nilang estimated nila. How ironic naman na itong mga 30,000 na biktima ang sinasabi nitong mga hunghang na mga human rights kuno. Hindi ko alam kung human rights ba talaga sila o animal rights ang kanila pinagtatanggol. Kasi marami pong mga animal dyan. Tingnan nyo, yung mga MPing terorista na napatay na nga doon sa di ba? Di ba napatay na nga doon sa Bakbakan, sa Mindoro? Oh. Kasi mga ka-animalan ang pinaggagawa, biruin mo ba naman kaganda-ganda ng buhay, kaganda-ganda ng dalaga, andun sa Amerika pa nakatira, ang daming mga Pilipino na ganong mapunta sa Amerika, siya nandun na nga siya sa Amerika, baba naman ang rason kaya naman daw siya nandun sa bundok, fling-fling. Alam niyo yun mga kababayan, pagkakaalam ko ng nakikipag-fling, parang nakipaglandian Ibang klase Piruin mo yan. Ewan ko kung napansin ninyo yung Chantal. Di ba yung rason niyan, nakipag-fling lang daw siya, kaya siya sumama? Di ba yung fling, sige nga i-google nyo nga, ano ibig sabihin ng fling? Di ba yung fling landi-landi, libog-libog? Lang yan talaga, umuwi ka pa talaga ng Pilipinas, dami naman mga apam doon sa... Ay, iba yung mga nandito. Na mga nandito, apam din. Apam din mga kababayan. Ibulong ko sa inyo kung anong klaseng apam mga nandito. Ano yun, BMR? Apam. Lapit ka rito. Lapit ka rito. Ikaw yun. Apam. Apam pangit. Hindi, joke lang yun Balik tayo. Anak ng titing, napunta tayo doon kay Apam. May Chantal. Eto na mga kababayan, bakit ang ICC, sa dinami-dami nitong, sinasabi nitong mga pro-human rights kuno dito sa ating bansa, 30,000 ang estimated nila, bakit tila baga, ano pa ang hinahanap ng ICC? Wala man lang pumunta doon, hoy mga biktima, maglangoy na kayo papunta roon, o kaya gamit na kayo ng mga walis tingting, walis tambo ng mga lulot-lula ninyo, na mga manananggal. Bakit hindi kayo magsipunta doon? Anak ng patuka talaga, oo. Mahiyahiya naman kayo. 30,000 kayo. Di ba? Okay, mga kababayan, so wala po. Yung 30,000 na yan, isa lang po yung fake propaganda lang po nila para idiin ito pong si Tatay Digong. Now, kabayan, punta na tayo sa ICC. Itong ICC, naghahanap sila ngayon ng mga another ebidensya at another mga witness. Tila baga ang ginagawa ng ICC ay witness shopping, evidence shopping. Ito po ay isang malaking kagaguhan. Kung dito po ito sa bansa, sa Pilipinas natin, mga kababayan, alam niyo mangyayari? Kung forum shopping ka, kung evidence shopping ka, kung witness shopping ka, ibig sabihin lang nito, mahina ang kaso mo. Now, sa ating bansa, ang mahina ang kaso, mahina ang ebidensya, walang mga witnesses, pagka non-bailable or hindi pwedeng piyansahan ang kaso, pag mahina po ang iyong ilalatag ng mga ebidensya laban doon sa non-bailable na isang suspect, maaari na pong makapag-avail ng bail ang isang akusado dahil mahina po ang mga ebidensya ninyo. Katulad po, if I'm not mistaken, dahil hindi po tayo abogado, no? Katulad po ng rape, katulad po ng murder sa atin dito sa ating bansa. Ito po yung mga kaso na non-bailable. Di ba? Pero bagamat non-bailable po ito, ayon po sa ating mga narinig sa mga abogado, kung ito naman na mga ikinaso
mahina naman po ang mga ebidensya na isumiti nila sa korte, pag napatunayan po ito ng akusado, bababa po ito at mabibigyan ng bail o piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng isang akusado. Dahil dito sa ating bansa, ang presumption of innocence ay lagi po yan dapat inuuna. While sa kabilang banda naman, itong ICC, which is kangaroo court or MPA na korte. Hindi po ito legit na korte, mga kababayan. Di ba sinabi rin niya ni Trump na wala naman yan jurisdiction at wala rin naman ng lehitimong lehitimong capacity para magsagawa ng paghatol. Dahil wala po silang entity. Hindi po sila bansa, di ba? Hindi po sila bansa at wala po talaga silang karapatan. Una, ano ba ang nagawa nila sa mga Pilipino? Wala po silang nagawa. Nakatulong ba sila sa mga Pilipino na mga naging adik? Nakatulong ba sila sa mga biktima? Biktima ng adik, hindi yung mga adik ang tinutulungan ninyo, ugok. Di ba? Mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, kung si Tatay Digong ay dito po nila kinasuhan ng ganyan, malaya na po kaagad. Bakit? Wala po silang maipresenta na mga ebidensya. Kaya ito ngayon yung challenge sa ICC. Dahil wala po kayong matibay na mga ebidensya, kakaunti po ang inyong mga witnesses, nagpapakita lang po ito na mahina po ang kaso laban kay Tatay Digong. Therefore, kailangan nyo po magbigay excuse me excuse me po mga mga ka-DDS, yan, excuse me po. Kasi po kung supporter ako ni BBM, excuse me po mga kabangag. Ganun sana, no? Kaso DDS tayo, kaya excuse me po mga ka-DDS, yan, okay? Yan po ang sinasabi natin. Napakalaki po ng chance ni Tatay Digong ma-dismiss ang kasong ito. Kung matino lang po ang pag-iisip nitong mga international human rights court kuno. 'Di ba? Ang problema, kung hindi matino, ang korte pala nila ay international kangaroo court pala, wala tayong magagawa, kabayan. Pero hoping pa rin tayo, bagamat ganun kanilang mga style dyan, tao pa rin naman yan, siguro, malay natin, makonsensya din, at maisip-isip din nila, oy, teka, sandali. Pagdating ng bandang huli, pag ganito lang kahina, ang mga hawak nating ebidensya at mga hawak nating witnesses, darating ang araw, kahit pa ano ang gawin natin dito, magiging, acquittal lang din ang mangyayari. Hindi po pwedeng mapatunayan ng beyond reasonable doubt. Kailangan talaga ang beyond reasonable doubt. Kaya ngayon mga kababayan, ito yung matinding hamon sa ICC. Yung presumption of innocence. Ang innocence ng pagiging innocent ni Tatay Digong ay yan po ang isa sa malaking dagok sa inyong pinagmamayabang dyan na human rights kuno, mga kababayan. Kaya wait na lang po tayo. Sa darating February, mga kababayan, ay antay-antay na po tayo. At baka andyan si Tatay Digong sa atin. Makakasalubong na po natin. At ako mismo, no? Sasalubong na naman po tayo sa airport. At sinisigurado ko sa inyo, hahatid ko ito ng live kahit hindi na ako nagla-live. Magla-live ako, mga kababayan, para sa pagsalubong muli kay Tatay Digong. Katulad nung pagsalubong natin noon na galing siya sa Hong Kong at inaresto nga ni Tourette, kinidnap nga, pinadala sa dahig, mga kababayan. Now, BMR, aside from kanina, lipat na tayo sa ibang paksa. Aside dito sa sinabi ni Auntie Claire Nino na fake news, yung mga nagsasabi, no? Balikan natin ito. Balikan lang natin konti, mga kababayan. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol. Okay, booking na ito sa Auntie Claire, mga kababayan. Sabi niya, sa ngayon mga kababayan, maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Maganda po ang kalusugan. Maganda pala, bakit hindi niyo pakita? Ilang araw na siya, hindi nagpapakita sa madlang people. Di ba?
Samantalang noon, nung sinasabi ninyo na, di ba, tinatanong na rin siya noon, nasaan siya? O, nagpakita, di ba? Nag-video kayo eh. O nagsalita eh. Ang duda nga ng iba, AI yun eh. Ha? Pero ako, hindi ako naniniwalang AI yun kasi nagsasalita yung bibig niya, may kausap. Ay. Okay? Sorry po. Bakit kaya inubo ako dito kay Bibi, ma? Excuse me po. Now, mga kababayan. Di ba? Yan kanila sinasabi. Isa pa, no? Isa pa sa masasabi ko ngayon, mga kababayan, na ito, si Marcos Jr. ay malala na talaga. Bakit? Panoorin nyo muna itong video na ito. Sandali ha. Itong video na ito. Ting pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong binigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po, Mr. President. At Pahiya ka dito, virus, Mr. Chair. Salamat kayo, Mr. Chair, pero pahiya ito dito, mga kababayan. Kasi masyado nilang ginigipit or masyado nilang tawag dito yung in-exaggerate yung China, masyado. At again ito, lilinawin ko, hindi po ako pro-China, pro-Pilipino po ako. Tuloy natin, mga kababayan, kasi baka mamaya itong mga animal na mga adik, porque nga adik, wala pong matinong comment, magko-comment na naman po dyan, pro-China ka, pro-China ka. Ganon. sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac, pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at laban, nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa. Wag muna natin ipagpatuloy, mga kababayan, kasi talagang kontra sila sa China. Ito, sinagot ka ng China, Madam Chair. Chinese Embassy kay Senator Risa, what you're doing isn't advocacy, it's political theater. Booking, mga kababayan, itong si Risa Hontiveros, political cheater. Cheater pala, cheater. Gawin natin cheater, hindi po theater. Cheater. Hindi pinalampas ng Chinese Embassy ang mga pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Sa isang pahayag, diretsang tinanong ng embahada ang senadora kung tunay ba niya umanong ipinaglalaban ang interes ng Pilipinas at ng mga Pilipino, o kung ginagamit lamang niya ito para sa sariling political gain. By the way, are you really advocating the interest of the Philippines and the Filipinos? Or are you simply pursuing your own political gains? If you truly care about the country, you couldn't repeatedly twist the facts, mislead the Filipino public, and incite hostility just to stay in the spotlight. What you're doing isn't advocacy, it's political theater, and the price of that theater is paid not by you, but by ordinary Filipinos who deserve stability,
cooperation in truth, not manufactured confrontation. Ayan, butata mga kababayan itong si Risa Hontiveros. Kayo ba mga kababayan, naniniwala ba kayo na isa itong political gain lang ni Risa Hontiveros? Comment nyo nga mga kababayan. Gusto lang niyang masa spotlight, gusto lang niyang pasikat, no? Para ay maging ano siya, maging ano siya mga kababayan. O ito pa, panoorin natin sinasabi ni Senator Robin Padilla. Iwanan muna natin yan. Senator Erwin Tulfo patungkol po sa kaganapan Ay wait mga kababayan, ito si Bindalo muna unahin natin, si Bindalo. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tao. Palakpakan natin mga kababayan, may matapang tayong senador, si Bindalo Tulfo. Palakpakan, magaling itong ating Bindalo Tulfo. Okay, suloy mga kababayan. Tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa mga Tulad nangyayari ngayon dito sa ating bansa, ganun ba yun? Ang mga kritiko ng Marcos admin ay kinakasuhan. Parang ganun ba yun, Mr. Senator Bindalo? Tanongin natin. Tuloy. Hong Kong, kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons on democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it.
our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded, it is earned, and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid, we are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Ang ganda ng sinabi ni Bindalo Tulfo dito mga kababayan. In fairness, palakpakan natin. Hindi, wala pong halong sarcastic mga kababayan. Maganda po, sinabi niya. Yan po naman talaga dapat. Diba? Yan po talaga dapat. Ipagtanggol po natin ang ating kasarinlan. Mahiya naman po tayo sa ating mga bayani na nagbuwis ng buhay para po maging malaya po tayo. Tama po kayo dyan. Sa wakas, no? Ito ay hindi mo binend. Talagang diretsyo ito. Hindi mo ito sinama doon sa bindalo mo. Palakpakan natin! Huwag muna kayong mahiplag. Huwag muna kayong mainis sa akin. Bakit ko pinapalakpakan? Siyempre, bigyan po natin. Kasi tama naman talagang sinasabi niya, mga kababayan. Ito nga lang ang problema natin dito. Bagamat tama itong si Tulfo, Bindalo, at pinalakpakan natin, mukhang may sablay tayo yatang napansin dito, kabayan. Ito na ang isa sa manifestation. Pili kayo ha. Ito ba, tanong ko muna sa inyo, trabaho ba ito ng ating mga mambabatas? Ni Risa, ni Tulfo, trabaho ba nila ito? O ito ay trabaho ng executive? Comment nyo nga kayo mga kababayan. Kanino ba dapat itong trabaho na ganito? Yung foreign policy. Sino ba dapat ang nagsasalita dito? Di ba dapat ang Pangulo? Eh nasaan ang Pangulo? Kung gayon, kung hindi pala ito trabaho ni Tulfo at saka ni Hontiveros, bakit sila nagsasalita? Tama rin ba ang sinasabi ng Chinese na kaya ka nagsasalita, Hontiveros, para lang sa political gain mo? Ha? Kasi hindi mo ito trabaho eh. Ngayon si Tulfo naman, yung sinasabi niya na ganun, kailangan natin ipaglaban, tama, okay yan, palakpak ako dyan, saludo ako sa iyo, sir. Bagamat Bindalo ka, sinasaluduhan ko kasi tama ito. Ang problema nga lang, sino ba ang mas dapat angkop na nagsasalita at nagtatanggol sa atin? Kasi pagkakaalam po ng mga ordinaryong Pilipino na katulad ko, kayo, senador, mga legislatura, mga mambabatas, taga-balangkas ng batas, tagagawa ng batas. Yun yung trabaho ninyo. Eh bakit parang kayo yata ngayon ang umaasta na presidente? Hindi ba nagkakatotoo yung sinasabi ni Super Ate, ni Senator Aimee, na iba dyan umaasta ang presidente? Ganun ba ang gusto niyo palabasin? Di ba parang nagkakatotoo tuloy itong sinasabi ni Super Ate? Na itong kanyang kapatid, mukhang inutil na, wala ng silbi kasi kayo na ang nagsasalita eh. Sa pamamagitan nito, pinapatunayan nyo tuloy na itong si Marcos Jr. ay inutil, wala na sa capacity. Kasi kung nasa capacity siya, at matalino at mabagsik siya, dapat ngayon nagsasalita siya. At bukod sa nagsasalita siya, magpakita muna siya. Hindi lang dahil kay Auntie Claire na, oy, naandoon, malusog ang aming Pangulo. Pinakita mo noon, Auntie Claire, na sinasabi mo sa interview mo, sinasabi pa ni Marcos Jr., yung mga atat na atat dyan, this is not life-threatening. Hindi pa daw ito nakakapag-ano sa buhay, di ba? Threatening sa kanyang buhay. Hindi po natin dinadasal na may threatening sa kanyang buhay. Hindi yon. Ang sinasabi natin dito maliwanag. Kung talagang malakas ka, Marcos Jr., kung talagang gampanan mong tungkulin mo, lumabas ka, lumantad ka, at ikaw ang magsalita dahil ikaw ang Pangulo, ikaw dapat ang nagsasalita patungkol sa foreign policy. Hindi itong mga alipuris mo. At lalo naman, hindi si Risa Hontiveros na ang gagawin ng Risa Hontiveros na sinasabi ng China na ikaw for your political gains. Dahil ngayon pa lang, alam naman po ng lahat na malaki talaga ang plano mong tumakbo bilang
Pangulo. As if naman mananalo ka. Napakataas ng pangarap mo. Pero alam nyo, bagay, pangarap na nga lang ang libre, di ba? So, linulubos na nito ni Risa. Pero known ka, never na mananalo ka. Grabe, kahit sa ang lupalop ng Pilipinas, sinusuka kayong mga dilawan kayo. Mga mapagkunyari. Di ba mga kababayan? O yan po ang isa sa patunay kung bakit itong si BBM, no? Ito naman logically speaking lang. Siguro physically, pero kung talagang physically fit, katulad nito kay Tatay Digong, may mga proof dapat, di ba? Oh. Sila, wala sasabihin lang ni Auntie Claire, okay naman, okay pala Bakit nung nakaraan, okay naman siya, pinakita mo, bakit ngayon okay pa pala? Bakit hindi mo pakita? Mga kababayan, di ba? Madali lang machiki Gets nyo yung punto ko? Sabi mo noon, okay si Marcos Jr., nag-video kayo. Ngayon din, sinasabi mo rin ngayon, okay si Marcos Jr., ayaw mo mag-video. Anong ibig sabihin? Hindi siya okay. Kasi kung okay siya, dapat pinakita nyo na. At katunayan hindi siya okay, pinapabayaan niya itong mga lipuris niya na to na magsalita na dapat supposed to be siya ang nagsasalita. Gets nyo? Ang punto ko dito mga kababayan? Kung nag-gets nyo, comment nyo sa baba. Comment nyo sa baba mga kababayan, huwag kayo mahiya mag-comment. Ito talaga kasi mga kababayan ang kanilang pinag-iinitan. Kasi si VP Sara sued for Brandel malversation graft over alleged misuse of confidential public funds, no? Ang modus na ito ay ginagawa na nila noon laban kay Binay na napakataas ng rating. Papalapit ang eleksyon para manalo manok nila. Kinasuhan din si Binay ng plunder at ginamit ang ikinaso sa kampanya laban kay Binay. Na-dismiss din naman ang kaso maraming taon matapos ang eleksyon. Wala na maniniwala sa propaganda na ito. Retired General Fillmore Bundillas Escobal. Yan mga kababayan. Totoo naman, di ba? Si BP Inday Sara, binibinay talaga nila ngayon. Ibig sabihin, yung ginawa nilang pang paninira kay Binay noon ay ginagawa rin nila kay Vice President ngayon. Kita niyo naman si Binay, di ba? Na-dismiss, napawalang sala yung kanyang mga kaso noon. Ginamit lang talaga nila yon panira kay Binay. Ayon, Binay, laglag, talo, di ba? Sinira ng mga dilawan. Ito kasi mga dilawan na ito, panira talaga ito. At ang prueba niyan mga kababayan, ang tagal-tagal na naghari ng mga dilawan. Itong Marcos dilawan na ito, talagang panira talaga ito sa ating bansa. Bantakin nyo, sila lang naman ang naghari dito sa ating bansa, dilaw at atong mga Marcos. Pero anong nangyari sa ating bansa? Third world country pa rin tayo. Ako, abangan ninyo pag akong kumandidato. As if naman. Pag ako naging kandidato sa presidente, makipagdebate ako, ay nako, maniwala ka. Isa lang ang aking argumento. Oo, sa debate. Tinitiyak ko mga kababayan, hindi kayang sagutin. Liban na lang kay Tatay Digong, liban na lang sa mga Duterte. Hindi ito pagbabayas, pero pagbibigyan ako ng pagkakataon makipagdebate dito sa mga presidentiables, halimbawa, liban lang kay BP Sara at saka kay Tatay Digong. Pero sa iba, kayang-kaya kong itanong mga kababayan at natitiyak ko, mahihirapan silang sumagot o sagutin ang tanong ko na yan. Sasampulan ko kayo ha, sasampulan ko kayo. Diba? Pagdating ng eleksyon, sasabihin nila, ako'y matalino, nag-aral ako sa ganito, summa cum laude, kung ano-ano, valedictorian, kung ano-ano, mataas ang pinag-aralan ko, magaling ako, lahat, ganun-ganun, di ba? Oh, pero nasaan ang Pilipinas ngayon? Nasaan ang Pilipinas? Matalino ka pala, magaling ka pala. Wala naman tumakbong presidente na sinabing, bobo ako! Wala akong alam! Si BBM nga na walang alam, sinabi pa niya Gagawin kong 20 pesos sa per kilo ng bugas at 1 million per year na pabahay na libre, ibibigay ko sa inyo. Agoy, anyari, pastilan, 4% BBM. Yung 20,000 na mga classroom, 22 lang pala, tinanggalan mo ng 3-0. Diba? Alam nyo, kabayan, wala pong tumakbong presidente na
sinabing wala akong kwenta, wala akong pinag-aralan, wala akong alam, walang ganun. Karamihan po nagsasabi, inilalako nilang kanilang sarili na napakahusay nila, anak sila ng presidente dati, pamangkin sila, ano man sila, kung ano man silang kamag-anak. Di ba? Para mailako nilang sa sarili, and yet, anong nangyari sa ating bansa? Third world country pa rin tayo. Kung matalino kayo, kung magaling kayo, kung galing kayo sa angkan ng mga matatalino at magagaling, mahuhusay, bakit nasa third world country pa rin tayo? Kaya ako sinabi, iniiwas ko lang si Tatay Digong at saka si BP Sara kasi doon lang natin napatunayan, despite na may pandemic pa, nagawa pa rin ni Tatay Digong ang mga proyekto na para sa taong bayan at para sa mga maliliit na katulad natin. Mga kalsada, build, mga tulay, mga flyover, mga train, mga airport. Alam mo yon, pati tubig. Direkta sa atin yun. Tayo na mga mahihirap. Anong ginawa nitong mga nauna kay Tatay Digong at ito ngayon si BBM? Di ba pabor sa mga oligarko? Pabor lang sa mga kurakot ng mga politiko. Kung sang-ayon ka kabayan sa aking opinion at analysis, huwag kang mahiya. I-comment mo dyan sa baba. At syempre, maglakip ka na rin ng magpa-shoutout para naman ma-shoutout naman kita, kabayan. Kasi, di ba? Yun lang ang yun lang yung way ko para ma-appreciate ko naman kayo. Ma-appreciate nyo naman din ang effort ninyo, no? Na nandito kayo ngayon, nakatunghay sa akin, no? Ayan mga kababayan, so yan po ang ating topic. Punta na po tayo dito sa ating way of appreciation sa mga nag-comment, no, nakarating sa dulo ng ating video. Big no to Rimulya, sabi ni Susan Rional, mga kababayan. Idol, bakit alam din nila Atty. Topacio na maraming mag-submit ng... Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kababayan. Ramla Jet. Ay, ang hirap basahin, dugtong kasi mga kababayan. Basta ito si Ramla. Ramlama ulo. Sorry. Basta yung mga kababayan, yung comment niya na yan. Yan po yun, yung kanina sinasabi ko sa inyo. Pinaliwanag ko na sa umpisa pa lang. Ted Domingo, gusto ko yan sir, okay ka, sabi niya. Thank you, Ted Domingo sir ha. Hello VMR, Charilo. Ayan po si Ate Charilo, mga kababayan. Yung atin pong matagal ng member, naka-join button, monthly po nagbibigay ng pangkape sa atin yan. May star ang kanyang pangalan. Oh. Sabi nga dito ni Josephine Blanco, paano magbigay ng pangkape? Ayan. Gusto niyo po magbigay ng pangkape sa akin, mga kababayan, dito po sa comment section, no? Diyan po sa baba, mayroon pong thanks dyan. Pindutin nyo lang po yung thanks. At lalabas po dyan yung pangkape, mga kababayan. Pindutin nyo lang po yan. Ito pakita ko lang sa inyo, mga kababayan muna. Pakita ko muna para at least wait lang pakita ko muna sa inyo yon. Saan na ba yun? Pakita ko muna sa inyo yung paano nasaan na ba yun? Ay, wala na, hindi na makita, mga kababayan. Ito pa rin, YouTube community. Sige, di bale. Basta puntahan nyo na lang, mga kababayan, sa baba may thanks po nakasulat. Pag pinindot nyo po yan, pili na lang po kayo kung magkano ang gusto nyo ipakape, no? May mga may mga price yan dyan. Ayan. So bahala na po kayo kung magkano po ang inyong ipapaabot sa akin na pangkape. Thank you sa inyo, mga kababayan ha. Pangalan nito, Josephine Blanco. Thank you, ma'am. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat, sabi ni Lovelyn Shibukawa. Ayan, mga kababayan, isa pa mo nating member na nasa Japan, si Ma'am Lovelyn. Thank you po, Shishi. Dumuragatog saimas. Sana tuloy-tuloy na yan, impeachment na, sabi niya rito, mga kababayan. Good evening, KBMR. Mijings na yang Unitem, sabi ni Yolanda Buna. Ayan. Kahit winabol pa din, BP Sara DDS, sabi niya. Good job, sabi naman dito, no? Ayan.
from Kabusaw, Camarines Sur, ingat po permi, sabi ni Mirna Nilsson Buitizon. O yan, shoutout po sa inyo, Ma'am Mirna dyan sa Kabusaw, Camarines Sur. Hindi ko alam yun, no? Pa-shoutout naman John VMR from Lauang, Northern Samar. Wildonia Sirio. Tama pagbabasa ko? Wildon Asirio ba? Or Wildonia Asirio? Wildonia Asirio, shoutout po sa iyo dyan. Maupay nga aga or maupay nga kulok. Ay yung tanan dida sa Northern Samar, mga waray-waray. Kasi waray nun, shoutout. Lupi Chimpol, watching from Sydney, Australia. Mabuhay ka, VMR. Oy, thank you. Shoutout po din po sa inyo dyan. Lupi Chimpol sa Australia. Whatever, I believe this is God's way to save our country from total failure and collapse, sabi niya. Galing mo talaga mag-vlog, VMR, nakakawala stress at nagbibigay pag-asa, sabi ni Wilma Blair. Oy, thank you Ma'am Wilma Blair, at nagugustuhan niyo po ang aking mga ginagawang effort ng pagbablog at pag-share po sa inyo ng pag-asa, mga kababayan. Bagamat napakahirap na po, napakasikip na po ng landas natin dito sa ating bansa, hindi po tayo po pwedeng sumuko, magbigay pa rin po tayo at dapat po maniwala tayo na habang buhay may pag-asa, kabayan. Marilyn Kabab, salamat po Sir BMR, salamat po BMR, kita po ang live mo po. Hindi po ito live, ma'am, uploaded video po ito, pero salamat po sa mga nakakami sa akin sa mga live. Hindi na po ako nagla-live, puntahan nyo po ang Birada Aguila. Sa Birada Aguila po ako naka-live, no? Type nyo lang po doon, nandun po kami. Salamat po BMR. Ayan, shoutout muna rin ako, sabi ni Hospicia Tayuni. Oy, shoutout sa iyo Hospicia Tayuni. Taga saan po kayo, ma'am? Watching, sabi naman itong isa. Maraming salamat po Mr. Guwapo. Maraming salamat po sa pagbasa ninyo sa pangalan ko po. Lagi po kayo pinapanood, sabi ni Gregoria Walmsley. Uy, taga saan kaya si Gregoria Walmsley? Maraming salamat din po sa iyo sa pagsabing guwapo tayo. Totoo naman po yan. Yan ang hindi po fake news. Ma'am Gregoria, nagsasabi po kayo ng totoo. Salamat. Marami rin po talaga parang mga viewers dito na hindi po fake news pagdating po sa ating kagwapuhan. May stress na naman ang mga buang dito ng mga DDH, Duterte diehard haters. Mabubuisit na naman sila. Good evening, Mar, watching Ipil Sambuanga, Sibugay. Ingat kayo palagi. Benedicto Suko, shoutout sa iyo Benedicto Suko, good evening din sa iyo diyan sa Ipil, Sambuanga, Sibugay. Salamat BMR, nakita ko at naririnig ko lahat anong nangyayari sa Pilipinas ngayon from Malaysia, sabi ni Aziz Rabani. Apakabar dyan sa Malaysia, shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat din po, terima kasih banyak. Ayan Malaysian yun Pa-shoutout from Saudi Arabia, sabi naman ni Rimi Ributar. Oy, Rimi Ributar, shoutout sa inyo dyan sa Saudi Arabia. You know, hello VMR, watching your vlog from start to finish, not skipping ads. Uy, ito si Ate Charilo, mga kababayan, ang aking napakatagal ng member. Ayan po, not skipping ads from start to finish, no? Talaga naman, matagal na po si Ate Charilo na nakasubaybay sa atin. Dahil dyan, mga kababayan, kung gusto nyo pong ma-shoutout, ay wag na po kayong mahiya mag-comment. Pa-shoutout BMR, pakilagay na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo, nang mapusuan na rin natin at pag-usapan po natin ang inyong mga opinyon at komentaryo. Dito lamang sa VMR Channel. Pilipinas, as always. Bye-bye!